Sa silangang bahagi ng Luzon, kung saan unang sumasayaw ang liwanag ng araw sa ibabaw ng lupa, matatagpuan ang mahaba at tila walang katapusang kabundukan ng Sierra Madre. Para sa karamihan, ito'y simpleng hanay ng bundok, matayog, maberde at puno ng lihim. Ngunit para sa mga naninirahan sa mga paanan nito, ang Sierra Madre ay hindi lamang lupa at bato. Ito ay isang buhay na nilalang, isang ina, isang bantay, at isang misteryong hindi kailanman lubos na mauunawaan. Sa isang maliit na baryo na tinatawag na San Isidro, nakatira ang isang binatang nagngangalang Elias. Siya ay kilala sa kanilang lugar bilang masipag ngunit tahimik. Lumaki siyang walang ina at ang kanyang ama na may matagal nang nawala sa isang hindi maipaliwanag na pangyayari sa kagubatan ng Sierra Madre. Ayon sa mga matatanda, may mga lugar sa bundok na hindi dapat pinapasok. Mga lugar na tila humihinga, nagmamasid at minsan kumukuha. Bata pa lamang si Elias nang mawala ang kanyang ama. Ang huling alaala niya rito ay ang pag-alis nito, isang madaling araw, dala ang lumang itak at isang supot ng pagkain. Babalik ako bago lumubog ang araw, ang sabi nito. Ngunit hindi na ito muling nakita pa. Simula noon, naging bahagi na ng buhay ni Elias ang mga kwento, mga bulong ng matatanda, mga babala ng kanyang mga kapitbahay at mga alamat na paulit-ulit na sinasambit tuwing gabi. Pinakakilala sa lahat ang kwento tungkol sa ina ng bundok, isang mahiwagang nilalang na sinasabing siyang kaluluwa ng Sierra Madre. Ayon sa alamat, siya raw ang nagbabantay sa balanse ng kalikasan. Kapag may taong sumira o umabuso sa kagubatan, siya'y nagpapakita. Hindi bilang kaaway, kundi bilang hukom. Ngunit hindi naniniwala si Elias sa mga ganoong bagay, hindi noon. Isang hapon, habang siya'y nagpuputol ng kahoy sa gilid ng kagubatan, may napansin siyang kakaiba. Ang mga ibon na karaniwang maingay sa ganitong oras ay biglang natahimik. Ang hangin ay tila tumigil at ang mga dahon ay hindi gumagalaw. Para bang ang buong kagubatan ay huminto sa paghinga. Naramdaman niya ang kakaibang lamig na unti-unting gumapang sa kanyang balat. May tao ba riyan? Sigaw niya, pilit pinatatatag ang kanyang tinig. Walang sumagot. Ngunit sa pagitan ng mga puno, may nakita siyang anino, isang figurang hindi ganap na maaninag. Hindi ito gumagalaw, ngunit ramdam niya na siya'y pinagmamasdan. Dahan-dahan siyang umatras. At sa kanyang pag-atras, may narinig siyang bulong. Mahina ngunit malinaw. Elias! Napahinto siya. Hindi niya alam kung paano, ngunit kilala niya ang tinig na iyon. Tinig iyon ng kanyang ama. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi siya sigurado kung siya ba'y matatakot o susugod. Ngunit sa halip na tumakbo palayo, may kung anong nagtulak sa kanya upang lumapit. Isa pang hakbang. Isa pa. Ngunit bago pa man siya tuluyang makalapit, biglang umihip ang malakas na hangin. Ang mga puno ay umugong, at ang anino ay naglaho na parang usok na tinangay ng bagyo. Naiwan si Elias na nag-iisa. Ngunit hindi na siya pareho ng dati. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ang Sierra Madre ay hindi lamang isang bundok. Ito ay may alaala. At tila, kilala siya nito. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Paulit-ulit niyang inaalala ang nangyari. Hindi niya maipaliwanag, ngunit may malakas na pakiramdam sa kanyang dibdib, isang tawag. Parang may nais ipaalam ang bundok sa kanya. Parang may nais itong ipakita. At sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang desisyon ang unti-unting nabuo. Babalik siya. Hindi na bilang isang simpleng mangangahoy.
kundi bilang isang taong handang tuklasin ang katotohanan, kung ano ang nangyari sa kanyang ama at kung ano ang tunay na lihim na itinatago ng Sierra Madre. Ngunit hindi niya alam, ang bawat hakbang papasok sa puso ng bundok ay isang hakbang palapit sa isang katotohanang maaaring hindi na niya kayang takasan. At sa kailaliman ng Sierra Madre, may isang nilalang na matagal nang naghihintay. Hindi agad nakatulog si Elias ng gabing iyon. Ang bawat pagdilat ng kanyang mata ay tila may kasamang aninong gumagalaw sa sulok ng kanyang paningin. Ang hangin sa labas ng kanilang kubo ay hindi pangkaraniwan, may ritmo, may dalang mensahe. Para bang ang mismong kagubatan ay bumubulong at ang bawat dahon ay may lihim na gustong ibunyag. Pinilit niyang ipikit ang kanyang mga mata, ngunit sa halip na katahimikan, isang alaala ang muling bumalik sa kanya. Isang umaga, maraming taon na ang nakalipas. Elias, wika ng kanyang ama habang tinuturo ang kabundukan sa di kalayuan. Hindi lahat ng nakikita mo ay dapat mong lapitan. May mga bagay na mas mabuting irespeto kaysa unawain. Bakit po? Inosenteng tanong niya noon. Saglit na tumahimik ang kanyang ama bago sumagot. Dahil may mga lihim ang bundok na hindi para sa tao. Pagmulat ni Elias, mabilis ang kanyang paghinga. Ngunit ngayon, iba na ang pakiramdam niya. Hindi na siya kontento sa babala. Gusto na niyang malaman ang katotohanan. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Hindi tulad ng dati, hindi siya dumiretso sa bukirin. Sa halip, kinuha niya ang lumang itak ng kanyang ama, ang tanging bagay na naiwan mula sa huling araw nito. Tahimik ang baryo habang siya'y naglalakad papunta sa gilid ng kagubatan. Ang ilang matatanda na nakapansin sa kanya ay napakunot noo. Elias, tawag ni Mang Rodel, ang pinakamatandang lalaki sa kanilang lugar. Saan ka pupunta? Sa bundok po, sagot niya, walang pag-aalinlangan. Biglang nagbago ang ekspresyon ng matanda. Hindi ka dapat basta pumapasok doon, lalo na sa mga araw na tulad nito. Bakit po? Tanong ni Elias. May galaw ang kagubatan, mahinang sagot ni Mang Rodel. Kapag tahimik ang mga ibon at mabigat ang hangin, ibig sabihin, may gumigising. Hindi na sumagot si Elias. Sa halip nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad. Sa kanyang pagpasok sa kagubatan, agad niyang naramdaman ang pagbabago. Ang liwanag ng araw ay tila naharang ng makakapal na dahon. Ang lupa ay basa at ang hangin ay may kakaibang lamig na hindi pangkaraniwan sa ganitong oras. Ngunit higit sa lahat, may pakiramdam siya na hindi siya nag-iisa. Habang papalalim siya, napansin niyang ang mga puno ay tila mas matataas, mas matanda. Ang kanilang mga ugat ay nakausli sa lupa, parang mga kamay na gustong kumapit sa sino mang dumaraan. Bigla siyang napahinto. Sa harap niya, may isang bahagi ng kagubatan na tila naiiba. Ang mga puno roon ay nakapwesto na parang bumubuo ng bilog. Sa gitna nito, may isang malaking bato na natatakpan ng lumot. Hindi niya alam kung bakit, ngunit naramdaman niyang kailangan niyang lumapit. Isa, dalawang hakbang. Habang papalapit siya, unti-unting lumalamig ang hangin. At muli, narinig niya ang bulong. Elias? Ngunit ngayon, hindi na ito katulad ng dati. Mas malinaw, mas malapit, at mas mabigat. Biglang gumalaw ang hangin, at ang mga dahon sa paligid niya ay nagsimulang umikot. Parang may puwersang nagising mula sa ilalim ng lupa. Napaatras siya. Hindi ka pa handa. Ang tinig ay hindi na pamilyar. Ito ay mas malalim,
mas matanda, parang nagmumula sa mismong kalaliman ng bundok. Umalis ka. Ngunit sa kabila ng babala, may isang bagay sa kanyang loob ang tumutol. Hindi, mahina niyang sabi. Kailangan kong malaman. Biglang tumigil ang hangin. At sa gitna ng bilog ng mga puno, unti-unting lumitaw ang isang anyo, isang babae. Mahaba ang kanyang buhok, kulay ng gabi, at ang kanyang mga mata ay tila sumasalamin sa buong kagubatan. Ang kanyang balat ay parang lupa, may bahid ng ugat at dahon. Hindi siya ganap na tao, ngunit hindi rin siya halimaw. Ikaw, bulong ni Elias. Ikaw ang anak niya, sagot ng babae. Nanlaki ang kanyang mga mata. Kilala mo ang ama ko? Sandaling natahimik ang babae bago sumagot. Hindi lamang kilala, wika niya. Siya ay bahagi na ng bundok. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Elias. Ano ang ibig mong sabihin? Unti-unting lumapit ang babae. Sa bawat hakbang nito, ang lupa ay tila sumasabay. Parang siya ang may-ari ng lahat ng naroon. May mga taong pinipiling manatili, sabi niya. At may mga taong pinipiling manatili kahit hindi nila nais. Napaatras si Elias. Hindi totoo yan. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang may katotohanan sa sinasabi nito. Dahil sa unang pagkakataon naramdaman niya ang presensya ng kanyang ama, hindi bilang isang tao, kundi bilang bahagi ng Sierra Madre. At sa sandaling iyon, napagtanto niya, ang bundok ay hindi lamang nagtatago ng lihim, ito ay kumukuha. At maaaring, hindi na niya kayang makaalis pa. Hindi makapagsalita si Elias. Ang hangin sa paligid niya ay tila bumigat at ang bawat paghinga ay parang may kasamang lupa at alaala. Nakatingin siya sa mahiwagang babae, sa nilalang na hindi niya maipaliwanag kung ano nga ba. Bahagi ng bundok? Mahina niyang ulit. Hindi agad sumagot ang babae. Sa halip, inilapit niya ang kanyang kamay sa lumot na bumabalot sa malaking bato sa gitna ng bilog. Nang ito'y kanyang hinawakan, tila nagising ang lupa, ang mga ugat sa paligid ay bahagyang gumalaw, parang may sariling buhay. Ang bundok, wika niya, ay hindi lamang lupa at puno. Ito ay alaala ng lahat ng dumaan dito, mga hayop, mga tao, at mga kaluluwa. Napapikit si Elias. Sa isang iglap, may mga larawang pumasok sa kanyang isipan. Mga lalaking pumuputol ng puno, mga ilog na tinatapalan ng putik, mga hayop na tumatakbo sa takot, at sa gitna ng lahat, ang kanyang ama. Hindi, bulong niya, hawak ang kanyang ulo. Hindi siya nawala, dagdag ng babae. Pinili niyang manatili. Hindi siya ganoon, sigaw ni Elias. Hindi niya kami iiwan. Biglang tumahimik ang paligid. At sa katahimikang iyon, mas naging malinaw ang kanyang naririnig. Isang mahinang tibok, hindi mula sa kanyang puso, kundi mula sa lupa. Dahan-dahang lumuhod si Elias, inilapat ang kanyang palad sa lupa, at sa sandaling iyon, parang may dumaloy sa kanyang katawan, isang alon ng alaala na hindi kanya, ngunit malinaw na totoo. Nakita niya ang kanyang ama. Pagod, sugatan, nasa gitna ng kagubatan. May mga kasama itong hindi niya kilala, mga taong may dalang lagari at apoy. Dito tayo magpuputol, sabi ng isa. Ngunit ang kanyang ama ay tahimik, nag-aalinlangan,
hanggang sa biglang umihip ang malakas na hangin. At mula sa mga puno may lumitaw. Isang anino, isang presensya, isang hukom. Biglang napaatras si Elias, hingal na hingal. Ano yon? Tanong niya, nanginginig. Ang bundok, sagot ng babae. Kapag ito'y nasasaktan, ito'y gumaganti. Hindi sa galit, kundi sa balanse. Pero bakit ang ama ko? Giit ni Elias. Tumingin sa kanya ang babae. At sa unang pagkakataon, may bakas ng lungkot sa kanyang mga mata. Dahil siya ang naiwan. Napatigil si Elias. Ang iba ay tumakbo. Ang iba ay lumaban. Ngunit ang iyong ama, pinili niyang manatili at harapin ang bundok. Bakit? Halos pabulong niyang tanong. Upang itama ang mali. Tahimik na tumulo ang luha mula sa mga mata ni Elias. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman, galit, lungkot o pag-unawa. Ngunit isang bagay ang malinaw. Hindi aksidente ang pagkawala ng kanyang ama. Ito ay isang desisyon. Kung ganoon, unti-unti niyang sabi, pwede ko pa ba siyang makita? Matagal na hindi sumagot ang babae. Ang hangin ay muling gumalaw, ngunit ngayon ay mas banayad, parang nag-aalangan. May kapalit, sagot niya sa wakas. Ano? Agad na tanong ni Elias. Ang bawat lihim ng bundok ay may katumbas, paliwanag niya. Kung nais mong makita ang iyong ama, kailangan mong tanggapin ang isang bahagi ng bundok. Nanlaki ang mga mata ni Elias. Ibig mong sabihin, ako rin? Hindi sumagot ang babae. Ngunit hindi na niya kailangan pa ng sagot. Dahil sa ilalim ng kanyang mga paa, muli niyang naramdaman ang tibok. Mas malakas, mas malinaw, at tila tumatawag. Hindi pa huli ang lahat, dagdag ng babae. Pwede ka pang umalis, kalimutan ang lahat ng ito. Tumingin si Elias sa paligid. Ang kagubatan ay hindi na nakakatakot tulad ng dati. Sa halip ito'y tila nagmamasid, naghihintay sa kanyang desisyon. At sa loob ng kanyang dibdib, may dalawang puwersang naglalaban. Ang takot na mawala ang sarili. At ang pagnanais na makita muli ang kanyang ama. Dahan-dahan siyang tumayo. At kung tanggapin ko? Tanong niya. Unti-unting ngumiti ang babae. Hindi sa saya, kundi sa pag-alam. Kung ganoon, wika niya, magsisimula ang iyong tunay na paglalakbay. Biglang nagbago ang hangin. Ang mga puno ay tila yumuko. At sa gitna ng kagubatan, may landas na unti-unting lumitaw. Isang daang hindi niya nakita noon. Isang daang papunta sa kailaliman ng Sierra Madre. At sa bawat hakbang na kanyang gagawin, may kapalit, may mawawala, at may matutuklasan na maaaring magbago sa kanyang pagkatao magpakailanman. Ang landas na lumitaw sa harap ni Elias ay tila hindi likha ng tao. Walang bakas ng paa, walang putol na sanga, parang kusa itong bumukas para sa kanya. Ang mga puno sa magkabilang gilid ay nakahilig, tila nagbibigay daan, ngunit may kakaibang pakiramdam na bawat isa sa kanila ay may matang nagmamasid. Kapag tinahak mo ang landas na iyan, sabi ng babae, wala nang pagbalik sa dati mong buhay. Tumingin si Elias sa likod. Sa malayo, halos hindi na niya maaninag ang daan pabalik sa baryo. Ang liwanag ng araw ay tila hindi na umaabot sa lugar na iyon. Matagal ko nang nawala ang dati kong buhay, sagot niya. Sandaling natahimik ang babae, saka tumango. Kung ganoon, magsimula ka.
Sa unang hakbang pa lamang ni Elias, agad niyang naramdaman ang pagbabago. Ang lupa ay tila mas malambot, parang humihinga. Ang hangin ay may dalang malamig na dampi na tila pumapasok sa kanyang mga buto. Ngunit higit sa lahat, may pakiramdam siyang may unti-unting kumakapit sa kanya. Isang presensyang hindi nakikita ngunit ramdam. Habang papalalim siya, napansin niyang ang mga puno ay nagiging kakaiba. Ang kanilang mga ugat ay hindi na lamang nakabaon sa lupa. Ang ilan ay tila nakalutang, parang mga ugat na naglalakad. Ang kanilang mga sanga ay may anyong parang mga kamay, nakabuka, naghihintay. Bigla siyang napahinto. Sa harap niya, may isang ilog. Ngunit hindi ito pangkaraniwan. Ang tubig ay hindi malinaw. Ito'y tila kulay abo. At sa bawat agos nito ay may mumunting anyo na parang mga anino. Ang ilog ng alaala, biglang wika ng babae na hindi niya namalayang nasa likod na pala niya. Sumusunod ka pala, sabi ni Elias, hindi lumilingon. Hinding-hindi kita iiwan sa landas na ito, sagot niya. Tumingin si Elias sa ilog. Ano ang kailangan kong gawin? Tumawid, sagot ng babae. Ganoon lang? Tanong niya. Hindi, dagdag nito. Kapag tinapakan mo ang tubig, may kukunin ito sayo. Napakunot ang noo ni Elias. Ano ang kukunin? Isang alaala. Biglang bumigat ang kanyang dibdib. Anong klaseng alaala? Isang bagay na mahalaga sayo, sagot ng babae. Hindi mo mapipili kung alin. Natahimik si Elias. Tumingin siya sa ilog at sa unang pagkakataon may nakita siyang refleksyon. Hindi ang kanyang mukha, kundi ang kanyang nakaraan, ang kanyang pagkabata, ang kanyang ina. Ang mga araw na sila'y buo pa. Napapikit siya. Kung hindi ako tatawid, tanong niya. Hindi ka makakarating sa nais mong puntahan. Muli niyang iminulat ang kanyang mga mata. Walang ibang daan. Dahan-dahan siyang humakbang papunta sa ilog. At sa unang pagtapak ng kanyang paa sa tubig, biglang lumamig ang kanyang katawan. Parang may dumaan sa kanya, isang bagay na hindi niya maipaliwanag, isang alaala. At sa isang iglap, nawala ito. Napaatras siya, hinihingal. Ano? Ano ang nawala sa akin? Tumingin siya sa kanyang mga kamay. May pakiramdam siyang may nawawala, isang bahagi ng kanyang sarili na hindi niya na maibalik. Hindi mo na yon maaalala, sabi ng babae, mahina ang tinig. Bakit ganito? Galit niyang tanong. Bakit kailangang may kapalit? Dahil ang bundok ay hindi nagbibigay ng walang kapalit, sagot niya. Ito ay balanse. Napayuko si Elias. Ngunit kahit may kirot sa kanyang dibdib, nagpatuloy siya. Isa pang hakbang. Isa pa. Hanggang sa tuluyan niyang natawid ang ilog. Pag-akyat niya sa kabilang panig, napansin niyang ang paligid ay nagbago muli. Mas madilim, mas tahimik, at mas buhay. Mas malalim na ito, sabi ng babae. Ano ang susunod? Tanong ni Elias. Hindi agad sumagot ang babae. Sa halip, tumingin siya sa unahan. At sa pagitan ng mga puno, may unti-unting lumilitaw na liwanag. Hindi mula sa araw, kundi mula sa lupa mismo. Ang puso ng Sierra Madre, wika niya. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Elias. Dahil sa unang pagkakataon, naramdaman niya. Mas malapit na siya sa katotohanan. Mas malapit na siya sa kanyang ama. Ngunit kasabay nito,
May isang bagay na unti-unting nagiging malinaw. Sa bawat hakbang niya papalalim, hindi lang alaala ang nawawala sa kanya, kundi ang kanyang pagkatao. Habang papalapit si Elias sa liwanag na nagmumula sa kailaliman ng kagubatan, lalo niyang nararamdaman ang kakaibang tibok, hindi mula sa kanyang dibdib, kundi mula sa mismong lupa. Ang bawat hakbang ay parang sinasabayan ng isang pulso, isang buhay na hindi niya lubos maipaliwanag. Malapit na tayo, wika ng babae. Ngunit ang kanyang tinig ngayon ay tila mas tahimik, mas mabigat, parang may iniiwasang sabihin. Paglampas nila sa huling hanay ng matataas na puno, bumungad kay Elias ang isang lugar na hindi niya inakalang umiiral. Isang malawak na espasyo sa gitna ng bundok. At sa pinakasentro nito, isang dambuhalang puno. Hindi ito ordinaryong puno. Ang katawan nito ay napakalawak na tila kayang yakapin ng 10 tao. Ang mga ugat nito ay umaabot sa lahat ng direksyon, pumapasok sa lupa at muling lumilitaw na parang mga ugat ng mismong mundo. Ang mga dahon nito ay kumikislap, tila may sariling liwanag. At sa bawat kumpas ng hangin, tumitibok ito, parang puso. Ano ito? Bulong ni Elias. Iyan ang puso ng Sierra Madre, sagot ng babae. Dito nagmumula ang buhay ng bundok. Dito rin nagtatapos ang mga piniling manatili. Biglang kumabog ang dibdib ni Elias. Ang ama ko, nandyan ba siya? Hindi agad sumagot ang babae. Sa halip, itinuro niya ang paanan ng puno. At doon, may nakita si Elias. Mga anyo. Hindi ganap na tao. Hindi rin ganap na puno. Mga figurang tila kalahating nakabaon sa lupa, kalahating nakaangat. Ang kanilang mga katawan ay unti-unting tinutubuan ng ugat at dahon. Napaatras siya. Hindi, nanginginig niyang sabi. Silang mga piniling manatili, wika ng babae. Silang nagbigay ng sarili upang mapanatili ang balanse. Tinitigan ni Elias ang bawat anyo. At sa gitna ng mga ito, may isang mukhang pamilyar. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ama, dahan-dahan siyang lumapit. Ang anyo ng kanyang ama ay halos hindi na makilala. Ang balat nito ay tila kahoy, ang mga mata ay sarado, at ang kanyang mga braso ay parang mga sanga na nakaunat. Ngunit kahit ganoon, ramdam niya ito. Buhay. Ama, ako to. Bulong ni Elias, lumalapit pa. Sa sandaling hinawakan niya ang kamay nito. Biglang nagliwanag ang buong paligid. At sa kanyang isipan muling dumaloy ang mga alaala. Ngunit ngayon, hindi lamang alaala ng nakaraan, kundi ng desisyon. Nakita niya ang kanyang ama, nakaluhod sa harap ng parehong puno. Pagod, sugatan, ngunit buo ang loob. Kung ito ang kabayaran, sabi nito, tatanggapin ko. Bakit? Sigaw ni Elias sa kanyang isipan. Bakit mo ginawa ito? At sa unang pagkakataon, sumagot ang kanyang ama. Para hindi mo na maranasan ang ginawa namin. Napaluha si Elias. Hindi mo kailangang gawin to, bulong niya. Ngunit ang liwanag ay unti-unting nawawala. At kasama nito, ang presensya ng kanyang ama. Bigla niyang hinigpitan ng pagkakahawak. Hindi! Hindi kita iiwan ulit! Ngunit sa kanyang likuran, nagsalita ang babae. Hindi mo siya pwedeng kunin. Bakit?
Galit niyang sigaw. Dahil hindi na siya sayo, sagot niya. Bahagi na siya ng bundok. Napayuko si Elias, nanginginig. Kung ganoon, bakit mo ako dinala rito? Tahimik na lumapit ang babae. At sa pagkakataong iyon, mas malinaw na niya itong nakita. Ang kanyang mga mata ay hindi lamang sumasalamin sa kagubatan, kundi sa panahon. Ikaw ang susunod, sabi niya. Parang tumigil ang mundo. Ano? Ang bundok ay nangangailangan ng kapalit, paliwanag niya. At ang dugo ng iyong ama ay nasayo. Napaatras si Elias. Hindi ko kaya. Hindi ito tungkol sa kaya mo, sagot niya. Ito ay tungkol sa balanse. Tumingin si Elias sa kanyang ama, sa puso ng bundok, sa lahat ng naroon, at sa unang pagkakataon. Naramdaman niyang siya ay bahagi ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kanyang sarili. Ngunit kasabay nito, may isang tanong na sumibol sa kanyang isipan. Kailangan ba talagang may pumalit? Napatingin ang babae sa kanya. At sa unang pagkakataon, hindi siya agad nakasagot. Dahil marahil, may posibilidad na hindi pa nila kailanman sinubukan. Ang tanong ni Elias ay nanatiling nakabitin sa hangin, mabigat, mapanganib, at tila bawal itanong. Kailangan ba talagang may pumalit? Tahimik ang buong paligid. Maging ang puso ng bundok ay tila pansamantalang tumigil sa pagtibok na para bang ang mismong Sierra Madre ay nag-aabang ng sagot. Ang babae ay hindi agad nagsalita. Ngunit sa kanyang mga mata, may unang bakas ng pag-aalinlangan. Sa lahat ng panahon, sa wakas ay sabi niya, iyon ang batas. Ang balanse ay pinananatili sa pamamagitan ng kapalit. Buhay para sa buhay, alaala para sa alaala. Pero sino ang nagtakda ng batas na yan? Tanong ni Elias. Mas matatag na ang tinig. Hindi sumagot ang babae. At doon niya napagtanto. Maaaring walang sino man. O kung meron man, matagal na itong nakalimutan. Paano kung mali? Patuloy ni Elias. Paano kung hindi kailangang may mawala para may manatili? Biglang umihip ang malakas na hangin. Ang mga ugat sa paligid ay gumalaw at ang lupa ay bahagyang umuga. Mag-ingat ka sa sinasabi mo, babala ng babae. Ang ganitong pag-iisip ay paglabag. Paglabag saan? Giit ni Elias. Sa bundok o sa kinasanayan ninyo? Natahimik ang babae. Ngunit ang kanyang katahimikan ay hindi sagot. Ito ay isang pinto na unti-unting nabubuksan. Biglang nagbago ang paligid. Ang liwanag mula sa puso ng bundok ay kumupas at ang hangin ay naging mabigat. Mula sa kailaliman ng lupa, may isang bagong presensya ang unti-unting umangat. Hindi ito tulad ng babae. Mas matanda, mas mabigat, mas mapanganib. May nagising. Bulong ng babae, bahagyang umatras. Ano yon? Tanong ni Elias. Nanginginig ngunit hindi umaalis sa kanyang kinatatayuan. Ang lupa sa paanan ng puno ay nagbitak. At mula rito, unti-unting umangat ang isang anyo. Hindi ganap na tao, hindi ganap na puno, kundi isang nilalang na tila binuo mula sa ugat, bato at anino. Ang mga mata nito ay walang liwanag, ngunit ramdamang galit. Ito ang tagapangalaga, sabi ng babae, ang unang tumanggap ng kapalit. Napaatras si Elias. Siya ang nagtatanggol sa batas, dagdag niya. At sa isang iglap, naramdaman ni Elias ang bigat ng presensya nito.
Parang ang buong bundok ay nakatingin sa kanya. Lumabag ka. Umugong ang tinig ng nilalang na parang nanggagaling sa lupa mismo. Hindi sumagot si Elias, ngunit hindi rin siya umatras. Hindi ako lumalabag, sagot niya sa wakas. Nagtatanong lang ako. Ang pagtatanong ay simula ng pagwasak, sagot ng tagapangalaga. Hindi, mariing sabi ni Elias. Ang bulag na pagsunod ang tunay na pagwasak. Biglang umalingaw-ngaw ang kagubatan. Ang mga puno ay umuga at ang hangin ay naging parang bagyo. Tumigil ka! Sigaw ng babae. Ngunit huli na. Sa isang iglap, ang tagapangalaga ay kumilos. Ang mga ugat sa lupa ay mabilis na umangat at kumapit sa mga paa ni Elias. Pilit siyang hinihila pababa. Napaluhod siya. Tatanggap ka ng kapalit, sabi ng nilalang. Ngayon. Hindi! Sigaw ni Elias. Pilit lumalaban. Ngunit habang siya'y hinihila ng lupa, may kakaibang nangyari. Ang puso ng bundok ay muling tumibok. Mas malakas. Mas mabilis. At kasabay nito, ang mga ugat na nakakapit kay Elias ay biglang huminto. Parang may ibang puwersang pumipigil. Napatingin ang babae sa puno, naguguluhan. Hindi pa ito nangyayari. Bulong niya. Ang tagapangalaga ay umatras. Sa unang pagkakataon, tila ito ay nag-alinlangan. At si Elias ay unti-unting tumayo. Sa kanyang dibdib, may init na hindi niya naramdaman noon. Hindi ito takot. Hindi rin galit. Ito ay pag-asa. Hindi kailangang ganito, sabi niya, humaharap sa nilalang. Hindi kailangang may mawala para may manatili. Tahimik ang paligid. At sa gitna ng katahimikang iyon, ang isang bagay na matagal nang hindi nangyayari sa Sierra Madre ay nagsimulang magbago. Ngunit kasabay ng pagbabagong iyon, may isang panganib na unti-unting lumalapit. Dahil kapag ang isang matagal ng batas ay sinubukang baguhin, may mga puwersang gagawin ang lahat upang ito'y manatili. Ang hangin ay hindi na katulad ng dati. Kung noon ay mabigat at mapanghusga, ngayon ay tila nag-aalinlangan. Parang hindi sigurado kung sino ang papanigan. Ang buong Sierra Madre ay nasa gitna ng isang bagay na hindi pa nito nararanasan sa napakahabang panahon. Sa gitna ng puso ng bundok, nakatayo si Elias. Sa kanyang harapan, ang tagapangalaga, ang sinaunang nilalang na matagal ng tagapagtanggol ng batas ng kapalit ay hindi na kasing tatag ng dati. Ang mga ugat na bumabalot sa kanyang katawan ay bahagyang kumikilos, tila hindi mapakali. Ang balanse ay nasisira, mabigat nitong wika. Hindi, sagot ni Elias, mariin ngunit kalmado. Nagbabago lang. Isang salitang tila ipinagbabawal. Pagbabago. Biglang umalingaw-ngaw ang kagubatan. Ang mga puno ay nagugong, ang lupa ay bahagyang yumanig, at ang liwanag mula sa puso ng bundok ay kumislap, hindi pantay, hindi sigurado. Hindi ito pinapayagan, dagdag ng tagapangalaga. Ang lahat ay may kapalit. Pero sino ang nagtakda? Muling tanong ni Elias. Kung walang nagtakda, bakit hindi natin pwedeng baguhin? Tahimik ang paligid. Ngunit ang katahimikan ngayon ay hindi kawalan ng sagot, kundi paghahanap nito. Ang babae na kanina'y tahimik lamang na nakamasid ay unti-unting lumapit. Sa kanyang mga mata, may bakas ng takot. Ngunit higit pa roon, may pag-asa. Elias, mahina niyang tawag.
Kung ipagpapatuloy mo ito, maaaring tuluyang magising ang buong bundok. Hindi ba't gising na ito? Sagot niya. Hindi, iling ng babae. Ang nakikita mo ngayon ay bahagi pa lamang. May mas malalim pa, mas matanda pa. Biglang bumilis ang tibok ng puso ng bundok. Isang beses, 2, 3. At sa bawat tibok, ang liwanag ay lumalawak, umaabot sa mga ugat, sa mga puno, sa buong kagubatan. At sa sandaling iyon, may narinig si Elias. Hindi bulong, hindi hangin, kundi mga tinig, marami, sabay-sabay. Mga tinig ng mga naging bahagi ng bundok. Palayain mo kami. Napapikit si Elias. Ano yon? Tanong ng babae. Hindi sila galit, sagot niya, dahan-dahan. Gusto nilang makalaya. Biglang nagbago ang ekspresyon ng tagapangalaga. Hindi maaari, mariin nitong sabi. Ang kanilang sakripisyo ang nagpapanatili ng balanse. Pero kung hindi na nila ito pinili, sagot ni Elias. Tahimik. At sa katahimikang iyon, unti-unting nagliwanag ang mga anyo sa paanan ng puno. Ang mga taong naging bahagi ng bundok ay nagsimulang gumalaw, bahagya, ngunit malinaw. Parang may gustong sabihin. Parang may hinihintay. Elias, muling tawag ng babae, ngayon ay may halong pangamba. Hindi natin alam ang mangyayari kung ipagpapatuloy mo ito. Alam ko, sagot niya. At sa unang pagkakataon, ngumiti siya. Hindi sa kasiyahan, kundi sa pagtanggap. Pero kung walang susubok, dagdag niya, mananatili lang tayo sa mali. Bigla niyang inilapit ang kanyang kamay sa puso ng bundok. Elias, huwag! Sigaw ng babae. Ngunit huli na. Sa sandaling hinawakan niya ang puno. Isang malakas na liwanag ang sumabog mula sa gitna nito. Ang buong Sierra Madre ay umalingaw-ngaw. Ang lupa ay yumanig. Ang hangin ay naging parang bagyo. At ang tagapangalaga ay sumigaw. Isang sigaw na puno ng galit at takot. Pinapalaya mo ang hindi dapat. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may isang bagay na unti-unting nangyari. Ang mga ugat na bumabalot sa mga anyo sa paanan ng puno ay nagsimulang kumalas. Isa-isa, dahan-dahan, at mula sa liwanag. May isang anyong lumapit kay Elias. Pamilyar, mahina, ngunit totoo. Ama, bulong niya. Ang kanyang ama ay nakatayo sa harap niya. Hindi na kalahating puno, kundi muli, kahit sandali, isang tao. Ngunit ang kanyang anyo ay parang liwanag na unti-unting nawawala. Anak, mahina nitong sabi. Napaluha si Elias. Hindi pa huli ang lahat, dagdag ng kanyang ama. Pero may kapalit pa rin. Hindi na, sagot ni Elias. Tatapusin ko na to. Ngunit sa kanyang likuran, ang lupa ay muling nagbitak. Mas malakas, mas malalim. At mula rito, may isang presensya na mas matanda pa sa tagapangalaga ang unti-unting umaangat. Isang bagay na hindi nila inaasahan. Isang bagay na hindi dapat ginising. At sa sandaling iyon, naintindihan ni Elias, ang pagbabago ay may presyo. At maaaring hindi pa nila handang bayaran ito. Ang liwanag mula sa puso ng bundok ay patuloy na lumalawak, tila umaabot sa bawat ugat, bawat dahon, bawat hibla ng lupa. Ngunit kasabay ng liwanag na iyon,
ay isang mas mabigat na presensya na unti-unting bumabalot sa buong Sierra Madre. Isang presensyang hindi dapat ginising. Ang lupa ay muling nagbitak, ngunit ngayon, hindi lamang ito paggalaw, ito ay pagbangon. At mula sa kailaliman, may umangat. Hindi ito tulad ng tagapangalaga. Kung ang tagapangalaga ay tila hukom, ang nilalang na ito ay parang batas mismo. Walang malinaw na anyo, ngunit ang bawat bahagi nito ay binubuo ng ugat, bato, at anino na tila gumagalaw sa sariling kalooban. Ang presensya nito ay hindi lamang nararamdaman. Ito ay nagpapabigat sa hangin, nagpapahinto sa tibok ng puso, at nagpapayuko sa mismong kagubatan. Ang unang bantay, bulong ng babae, nanginginig. Mas matanda pa sa lahat. Napaatras si Elias, ngunit hindi siya tumakbo. Hindi na. Dahil alam niyang ang lahat ng ito ay bunga ng kanyang ginawa. Bakit mo kami ginising? Umalingaw-ngaw ang tinig ng nilalang, hindi sa hangin, kundi sa loob mismo ng kanyang isipan. Hindi ko kayo ginising, sagot ni Elias. Pilit pinatatag ang sarili. Pinapalaya ko lang sila. Ang kalayaan ay paglabag, sagot nito. Hindi kung ito ay tama, mariin niyang tugon. Biglang dumilim ang paligid. Ang liwanag mula sa puso ng bundok ay tila nilalamon ng presensya ng unang bantay. Ang tama at mali ay hindi sa tao nagmumula, dagdag nito. Ito ay itinakda ng balanse. Kung ganoon, sagot ni Elias, bakit sila humihingi ng kalayaan? Tahimik. Ngunit sa katahimikang iyon, muling narinig ang mga tinig. Mas malakas ngayon. Mas malinaw. Palayain mo kami. Ang mga anyong kalahating tao at kalahating puno ay nagsimulang kumilos muli. Ang kanilang mga katawan ay unti-unting hinihiwalay ng liwanag, parang sinasagot ang tawag ni Elias. Ngunit ang bawat paggalaw ay may kapalit. Ang lupa ay nagsimulang matuyo. Ang ilang puno ay unti-unting nalalagas. At ang hangin ay naging mas malamig. Hindi mo nauunawaan ang ginagawa mo, sabi ng babae, lumalapit kay Elias. Kapag tuluyang naputol ang ugnayan nila sa bundok, mawawala ang lakas na nagpapanatili sa lahat ng ito. Hindi dapat sila ang nagsasakripisyo para doon, sagot ni Elias. Kung hindi sila, sino? Tanong niya. Hindi agad nakasagot si Elias. At doon, naramdaman niya ang bigat ng katotohanan. Sa kanyang harapan, ang anyo ng kanyang ama ay unti-unting kumukupas. Anak, mahina nitong tawag. Lumapit si Elias. Ama, sandali lang. May paraan pa. Ngunit umiling ang kanyang ama. Ang bundok ay hindi kalaban, sabi nito. Ito ay buhay. At tulad ng lahat ng buhay, kailangan nito ng kapalit upang magpatuloy. Pero hindi kailangang ganito, sagot ni Elias. Kung babaguhin mo ang batas, dagdag ng kanyang ama, kailangan mong palitan ito ng bago. Napahinto si Elias. Bagong batas? Tumango ang kanyang ama. Isang balanse na hindi nakabatay sa sakripisyo, kundi sa pag-aalay. Anong ibig mong sabihin? Ngunit bago pa siya masagot, ang unang bantay ay muling gumalaw. Sa isang iglap, ang lupa sa paligid nila ay umangat, at ang mga ugat ay parang mga ahas na gumapang papunta kay Elias. Hindi papayagan ng pagbabago. Umalingaw-ngaw ang tinig nito. Napaluhod si Elias habang ang mga ugat ay muling kumapit sa kanyang mga paa. Ngunit ngayon, hindi siya natakot.
Sa halip, tumingin siya sa puso ng bundok, sa kanyang ama, sa babae, at sa lahat ng mga tinig na humihingi ng kalayaan. Kung kailangan ng kapalit, bulong niya, ako na. Nanlaki ang mga mata ng babae. Elias, huwag. Ngunit ngumiti lamang siya. Hindi bilang kapalit, dagdag niya, kundi bilang simula. At sa sandaling iyon, muling nagliwanag ang puso ng bundok. Mas maliwanag kaysa dati. Mas buhay. At sa gitna ng liwanag, si Elias ay handang baguhin ang isang bagay na matagal nang hindi nagagalaw. Ang batas ng Sierra Madre. Ngunit kapalit nito ay ang kanyang sarili. Ang liwanag mula sa puso ng bundok ay naging halos nakasisilaw. Hindi na ito basta liwanag. Ito ay tila buhay na puwersa na dumadaloy sa bawat bahagi ng Sierra Madre. Ang mga ugat ay kumikislap, ang hangin ay may dalang init at lamig ng sabay, at ang lupa ay tila muling isinusulat ang sarili nitong anyo. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Elias. Ang mga ugat na kanina'y kumakapit sa kanya ay hindi na nananakit. Sa halip ito'y parang yakap, mahigpit, ngunit hindi mapanakit. Kung kailangan ng bagong batas, malakas niyang wika, ako ang magiging simula. Hindi sapat ang salita, umalingaw-ngaw ang tinig ng unang bantay. Ang batas ay itinatakda sa dugo, sa alaala at sa buhay. Kung ganoon, sagot ni Elias, handa akong ibigay ang lahat, pero hindi para palitan ang isa pang sakripisyo, para baguhin ang dahilan nito. Tahimik ang buong kagubatan. Maging ang unang bantay ay tila napahinto. Paano? Tanong nito. At sa unang pagkakataon, may pagkakataon si Elias na ipaliwanag. Hindi kailangang may mawalan para may manatili, sabi niya. Kung ang bundok ay buhay, dapat itong alagaan, hindi pinapakain ng pagkawala, kundi ng pag-aalaga. Ang tao ay sumisira, sagot ng nilalang. Iyan ang dahilan kung bakit may kapalit. Hindi lahat, mariin niyang tugon. At kung may mga sumisira, dapat silang turuan, hindi lamang parusahan. Biglang umihip ang hangin. Ang mga dahon ay nag-ingay, tila sumasang-ayon, o marahil nagdududa. Ang balanse ay hindi nagmumula sa takot, dagdag ni Elias, kundi sa ugnayan. Tumingin siya sa puso ng bundok. Kung may bagong batas, sabi niya, ito ang magiging batas. Ang bundok at ang tao ay mag-aalaga sa isa't isa. Walang kukunin kung walang ibinibigay. Walang mawawala kung may nagbabantay. Tahimik. At sa katahimikang iyon, muling narinig ang mga tinig. Mas malinaw. Mas buo. At kung hindi nila sundin, tanong ng unang bantay. Saglit na tumingin si Elias sa kanyang ama. Kahit unti-unti na itong nawawala, naroon pa rin ang presensya nito, matatag, mapayapa. Kung hindi nila sundin, sagot ni Elias, doon papasok ang bundok, hindi bilang kumukuha, kundi bilang nagpapaalala. Ang mga ugat sa paligid ay bahagyang gumalaw. Hindi sa galit, kundi sa pag-unawa. Ang babae ay lumapit. Elias, kung mangyayari ito, magbabago ang lahat, sabi niya. Hindi lang ang bundok, kundi pati ikaw. Ngumiti si Elias. Matagal na akong nagbago. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa puso ng bundok. Ngunit ngayon, hindi siya kumukuha. Hindi rin siya nagbibigay kapalit. Sa halip, nakikipag-ugnayan siya.
At sa sandaling iyon, ang liwanag ay hindi sumabog. Ito ay kumalat, maingat, banayad, parang bagong umagang unti-unting sumisikat. Ang mga ugat na bumabalot sa mga anyo ay tuluyang kumalas. Isa-isa. Sila'y napalaya. Ngunit hindi sila naglaho. Sa halip, sila'y naging liwanag na sumanib sa kagubatan. Sa lupa, sa hangin, sa lahat. At ang kapalit mo? Tanong ng unang bantay. Napapikit si Elias. Nararamdaman niya ang pagbabago. Ang kanyang katawan ay unti-unting nagiging magaan. Ang kanyang alaala, ang kanyang sarili, ay unti-unting hinahalo sa bundok. Ngunit hindi tulad ng dati, hindi siya nakakulong. Ako ang magiging tulay, sagot niya. Tulay, ulit ng nilalang. Sa pagitan ng tao at ng bundok, paliwanag niya. Hindi bilang sakripisyo, kundi bilang gabay. Tahimik. At sa unang pagkakataon, ang unang bantay ay yumuko, hindi bilang pagsuko, kundi bilang pagtanggap. Kung ganoon, sabi nito, ang bagong batas ay magsisimula sa'yo. At sa sandaling iyon, si Elias ay hindi na lamang tao, ngunit hindi rin siya nawala. Siya ay naging bahagi ng Sierra Madre, hindi bilang bihag, kundi bilang bantay ng bagong simula. At sa kanyang huling paghinga bilang tao, may isang bagay siyang naramdaman. Hindi takot, hindi lungkot, kundi kapayapaan. Ngunit ang kwento ay hindi pa nagtatapos. Dumating ang umaga sa Sierra Madre na tila unang beses pa lamang sumikat ang araw. Ang liwanag ay hindi na lamang basta tumatama sa mga dahon. Ito'y tila sumasayaw sa bawat sanga, dumadaloy sa bawat ugat, at yumayakap sa buong kagubatan na parang may bagong buhay na ipinanganak. Tahimik. Ngunit hindi katulad ng dating katahimikan na puno ng lihim at pangamba. Ito ay katahimikang may kapayapaan. Sa baryo ng San Isidro, unti-unting nagising ang mga tao. Ngunit may kakaiba. Ang hangin ay mas sariwa, ang mga ibon ay mas maagang umawit, at ang liwanag ng araw ay tila mas malinaw, parang may bagong simula na hindi nila maipaliwanag. May nagbago, sabi ni Mang Rodel habang nakatanaw sa kabundukan. Parang mas buhay ang bundok, sagot ng isa. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung bakit. Wala ni isa ang nakakaalam kung sino ang dahilan. Sa kailaliman ng Sierra Madre, ang puso ng bundok ay patuloy na tumitibok. Ngunit hindi na ito nag-iisa. Sa bawat tibok nito, may kasabay na isa pang pulso, banayad ngunit matatag. Isang presensya na hindi nakikita, ngunit nararamdaman. Si Elias. Hindi na siya tao, ngunit hindi rin siya nawala. Siya ay naging bahagi ng hangin na dumadampi sa mga dahon. Bahagi ng liwanag na sumisilip sa pagitan ng mga puno. Bahagi ng lupa na nagbibigay buhay sa lahat. At higit sa lahat, siya ang tulay. Ang babae na minsang naging gabay niya ay muling lumitaw sa gitna ng kagubatan. Ngunit ngayon, iba na ang kanyang anyo. Hindi na siya lamang bantay ng lumang batas. Siya na rin ay bahagi ng bagong simula. Natapos na, bulong niya. Ngunit mula sa hangin, may sumagot. Hindi pa. Napangiti siya. Alam ko.
Sa paglipas ng mga araw, may mga taong napadpad sa gilid ng Sierra Madre. Mga mangangahoy, mga magsasaka, mga malalakbay. At sa tuwing may susubok na sumira, may kakaibang nangyayari. Ang kanilang mga kagamitan ay nawawala. Ang kanilang daan ay naliligaw. O minsan, may bulong na naririnig sa hangin. Huwag! At sa kabila ng takot, may kasamang pag-unawa, hindi galit, hindi parusa, kundi paalala. Isang araw, may isang batang lalaki ang napalapit sa kagubatan. Mag-isa, tahimik, at may lungkot sa kanyang mga mata. May tao ba rito? Tanong niya. Tahimik ang paligid. Ngunit hindi nagtagal. May dumapong hangin. Banayad. Mainit. At sa sandaling iyon, naramdaman ng bata ang kakaibang ginhawa. Parang may yumakap sa kanya. Parang may nagsasabing, "Hindi ka nag-iisa." Ngumiti ang bata kahit hindi niya alam kung bakit. At dahan-dahan siyang umalis. Ligtas. Sa kailaliman ng Sierra Madre. Ang unang bantay ay tahimik na nakamasid. Hindi na ito galit. Hindi na rin ito tutol. Sa halip, ito ay nagbabantay. Kasama ni Elias. Hindi bilang kalaban, kundi bilang tagapangalaga ng bagong batas. At sa bawat pagsikat ng araw, ang alamat ay patuloy na isinusulat. Hindi sa dugo, hindi sa pagkawala, kundi sa ugnayan, sa pag-aalaga, at sa pag-unawa. Dahil ang Sierra Madre ay hindi lamang bundok, ito ay buhay. At sa puso nito, may isang bantay na hindi kailanman makikita, ngunit habang buhay mararamdaman. Si Elias, ang bantay ng bagong umaga. Wakas,